Ang minimalism ay mahusay dahil ito ay nagpapahintulot sa atin na bawasan ang ating mga pisikal na ari-arian upang tayo ay makipag-focus sa mga bagay na pinamahalaga sa ating sa buhay, mga relasyon, mga karanasan at iba pa. Mababawasan ang stress at hindi gaano mabigat sa ating mga gamit. Ngunit nakakatulong din ang minimalism sa kapaligiran. Ang pagbili ng mas kaunti ay nangangahulugan ng mga mas kaunting produksyon. Ang mas kaunting produksyon ay mas kaunting basura, mas kaunting pollution at higit pa. Ang minimalism ay tulad ng ating unang hakbang para sa pagiging isang responsabling mamimili at pagtulong sa kapaligiran. Kapag nagsimula kang kumonsumo ng mas kaunti, mapapansin mong mas kaunti ang iyong nasasayang. Narito ang ilang mga paraan upang dalhin ang iyong interes sa minimalism sa susunod na antas. Sa turn, ginagawa namin ang ating bahagi upang makatulong ng iligtas ang ating mundo. Ang unang paraan ay bumili ng mas kaunti. Ang pagbili ng mas kaunti ay nangangahulugan na ikaw ay magsasayang ng mas kaunti. Kung mas kaunti ang mga kalakal na lumilipad sa mga istante sa mga tindahan, mas kaunti ang mga kalakal sa produksyon dahil mas mababa ang demand. Nangangahulugan ito ng mas kaunting polusyon mula sa mga bodega, mas kaunting pag-aani ng mga mapagkukunan mula sa kapaligiran, mas kaunting ipinadala mula sa nagagawa hanggang sa malalaking tindahan ng kahon. Ang pagbili ng mas kaunti ay nangangahulugan ng mas kaunting packaging at mas kaunting polusyon sa pagkuha ng bagay na iyon sa iyong mailbox. Ang pangalawa naman ay bumili ng mas mataas na kalidad. Kung mas kaunti ng bibilin mo, gustuin mong tumuon sa pagbili ng quality over quantity. Ang pagbili ng mga dekalidad na produkto ay may mas patibay at maasahan sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan ko ito na mas kaunting ang pagkakataon para sa iyo na bumalik sa tindahan upang bumili muli ng parang produkto. Sa makatuwid, makatipid ka ng pera at tumulong sa kapaligiran. Ang pagpili ng quality over quantity ay nangangahulugan na mas maaari kang namuhunan sa pagpili ng mga bagay na kayang panindigan ng panahon kaysa sa pagpili ng maraming bagay na madaling masira. Ito ay isang konsepto na naangkop sa maraming lugar ng buhay. Ang pangatlo ay mamili sa mga thrift stores. Ang pagbili ng mga gamit na daan-daang ginamit sa mga thrift stores ay maaaring maging isang mas madaling paraan sa wallet sa pagbili ng mga item na may matataas na kalidad. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga item na naisuot na ng dati, hindi ka lumilikha ng higit pang supply at demand sa pangkalahatan. Sa kabilang banda, maaari kang mag-donate at magbenta ng iyong mga gamit na daan-daang ginamit para masiyahan ang ibang tao sa kanila. Pang-apat ay recycle. I-recycle sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, maglaan ng oras upang ma-deconstruct ang iyong basura ng consumer upang makita kung mayroong anumang bagay na nare-recycle. Mag-isip ng malikhain na mga bagay at inilatag mo sa paligid ng iyong bahay. Ayusin ang iyong mga gamit kapag maaari mo. May paboritong kamiseta na may maliit na butas. Tahiin ito. Ang iyong mga paboritong bola ay mukhang talagang sira. Ayusin mo sila sa pamamagitan ng repurposing iyong mga ari-arian. Na-save mo ang mga ito mula sa pagpunta ng landfill. Magdala ng coffee mug. Kung kailangan mong kumuha ng tasa, mag-opt para sa mga hindi gaanong magarbong lids at pumunta sa old school flat lids. Gumamit ng reusable na bote ng tubig sa halip na bumili ng mga bote o gumamit ng mga plastic cup. Bumili sa mga kumpanyang nag-aalok ng hindi gaanong plastic na mga option sa refill. Halimbawa, bili ng liquid soap dispenser ng isang beses at pagkatapos ay bili ng mga refill na kasama sa mga bag sa halip na bumili ng bagong dispenser ng sabon upang palitan ito. Ang pang-anim na paraan ay gumawa ng sariling pananaliksik. Ang internet ay nagdadala ng anuman at lahat sa ating mga kamay. Meron tayong instant access sa mga kumpanyang gumagawa ng tama. At dapat tayong tumuon sa pagbili mula sa kumpanya o online shopping. Subukan ng Lazada o Shopee at paglaan ng oras para basahin ang mga review at komento ng mga anumang pamimili.
Walang sino man ang maaaring maging isang perfectong eco-friendly, minimalist na mamimili. Ngunit anumang bagay na magagawa mo upang makambag sa higit na kabutihan ay makakatulong. Ngayon siguro nagtatanong ka, ano ang kahulugan ng pagbili ng responsable? Bakit mahalagang maging responsable mamimili? Paano ako magiging isang matalino at responsable mamimili? Ang pagbili ng responsable ay nangangahulugan ng pagtitiyak na ang mga produkto at serbisyong binibili natin ay napapanatiling hanggat maaari na may pinakamababang epekto sa kapaligiran at pinakapositibong resulta sa lipunan. Ang focus ng responsableng pagkonsumo ay sa pagpipili, paggamit at pagtatapon ng mga kalakal at serbisyo. Pinoprotektahan ng responsableng pagkonsumo ang mga mapagkukunan at komunidad ng ating mundo at mapapabuti ang kalidad ng buhay para sa isang individual na mamimili at para sa lipunan sa kabuuan. Narito ang ilang higit pang mga tip sa kung paano maging isang responsiblang mamimili. Bumili ay ng mga produkto na may mahabang buhay. Iwasan ang mga bagay na itapon. Bumili ng mga produkto na may kaunting packaging. Bumili ng mga produkto sa kanilang pure form. Bumili lang ng mga kailangan mo. Kapag mas kaunti ang pagkonsumo, mas kaunting basura ang itinapon mo. Isa lang alang ang pagbili ng maramihan para sa mga kinakailangan pagbili. Okay.